Sa mga hindi pa nakapanood ng napakagandang series na ito mga idol, pumunta na lang kayo sa playlist ng aking channel at hanapin ang mga naunang chapters upang makasabay sa kwento. Pwede ka ding pumunta sa comment section upang mas madaling i-click at mapunta sa mga nakaraang chapters. Ang professor ay nag-alala dahil kung hindi daw nila mapapatay ang flower cart, ay mamamatay lamang sila sa mga ipinapadala nitong mga tauhan. Tinanong ni Xiaoyong na may kakayahan nga daw bang makakontrol ang tinutukoy nilang flower cart, na sinang-ayunan naman ni Professor He. Si Xiaoyong ay nagsimulang buksan ng bintana, na ipinagtaka naman ng matanda na kung ano ang ginagawa ng ating bida. Si Xiaoyong ay biglang naglabas ng baril at sinabing susubukan niya kung gaano katibay ang mga halamang zombie. Habang nagtataka ang matanda kung saan kinuha ni Xiaoyong ang baril, ang ating bida naman ay nag-umpisa ng paputukan ang mga kalaban. Ang mga halamang zombie ay mabilis na nag-regenerate at muling tumayo para magpatuloy sa pagsugod. Si Xiaoyong ay ipinagpatuloy ang kanyang pagbaril hanggang sa magkaroon na lang ng maraming butas ang kalaban at bigla na lang din bumagsak. Si Xiaoyong ay nadismaya dahil sa naubos ang dalawa niyang magazine para lamang mapatay ng tuluyan ang isang halimaw. Gamit ang kapangyarihan ni Xiaoyong, siya ay biglang naglabas ng mga kahon na ikinagulat naman ng mga tao sa paligid. Matapos buksan ang kahon, ang lalaki ay namangha dahil sa mga laman na molotov ng mga kahon. Si Xiaoyong ay sinabing gamitin nila Professor He ang mga sandata na kanyang iiwan kung sakaling may mga halamang halimaw ang umabot sa palapag na ito. Habang nagtataka ang matanda sa ibig sabihin ng ating bida, siya ay bigla na lang nagulat dahil sa biglaang pagtalon ni Xiaoyong. Matapos tumalon ng grupo mula sa 16th floor, sila ay lumapag din naman ng walang galos sa katawan. Ang mga halimaw ay nagsimulang sumugod, ngunit ang ating bida ay walang hirap din naman na tinanggalan ng ulo ang kalaban. Ang dalawa niyang kasama ay madali lang din tinatalo ang mga halamang zombie sa paligid, na ikinagulat naman ng tatlo. Si Li Cheng ay nag-umpisa na ding kumilos at sinabing maghanda na sila sa mga parating na kalaban. Sinabihan niya din na kumuha ng sandata ang mga kumpiyansa sa kanilang kakayahan upang tumulong. Matapos nilang maghanda sa parating na mga kalaban, sila Xiaoyong naman ay nagawa na ding maubos ang mga kalaban sa paligid. Ang ating bida ay inutusan ng dalawa para kunin ang mga core ng mga halimaw, habang siya naman daw ay pupuntahan ang flower cart na halimaw. Mula sa hagdanan ng gusali ang mga halimaw ay nagawa na din naman nilang masunog at maubos. Ilang sandali pa si Xiaoyong ay tuluyan ng nahanap ang isang kakaibang halimaw at sinabi na malamang ito na ang tinutukoy nilang flower cart. Ang ating bida ay nagsimulang maalerto at ito ay dahil sa pagsugod ng mga kalaban. Si Xiaoyong ay napansin na kapareho ito ng kakayahan ni Zhang Zi, ngunit mukhang mas malakas ang kakayahan ng halimaw. Ang kalaban ay muling sumugod, ngunit si Xiaoyong ay hindi man lang kinabahan sa ginawa ng halimaw. Matapos bumuga ng poison gas ang kalaban, si Xiaoyong ay napangiti lamang at sinabing alam niya na i-counter ang ataking ito. Matapos humigop ng maraming hangin, si Xiaoyong ay pinigilan ang hininga upang hindi malanghap ang lason. Habang gumagawa ng kakaibang tunog ang kalaban, ang ating bida naman ay mabilis ng kumilos at biglang ginamit ang kanyang slave mark na parabang tame skill. Habang nasa ere ang binata, siya ay nagawa din namang mamarkahan ang halimaw gamit ng kanyang slave mark. Habang nababalot ng kakaibang puwersa ang halimaw, hindi naman nagtagal nang makita nila ang katawan ng flower cart na pasugod sa kanila. Si Professor He ay sumilip sa bintana at kinumpirmang ito daw talaga ang flower cart. Nagtaka din sila na kung saan na nga daw ba napunta ang ating bida. Ang ating bida ay biglang dumating sa isang sulok at kinamusta ang kanilang kalagayan. Tinanong niya din na kung nakarami nga daw ba sila ng core na nakuha. Si Zhang Zi ay sinabi din naman na medyo marami silang nakuha, habang si Chong ay sinabi na walang core ang ibang halimaw ngunit marami naman daw silang nakuha. Si Xiaoyong ay medyo sumakit din ang ulo dahil sa napakahirap intindihin ng sinasabi ng dalawang zombie na kanyang kasama. Ang professor ay nagsimulang mataranta at sinabi ang tungkol sa flower cart na pasugod sa kanila, ngunit ang ating bida ay sinabi namang kakampi nila ito na ipinagtaka naman ng mga tao sa paligid. Ilang sandali pa sila ay lumapit na sa nilalang habang si Xiaoyong naman ay sinigurong hindi ito mananakit. Habang tinutusok-tusok ng matanda ang nilalang, siya ay nagtaka din naman na kung paano ito napaamo ng binata. Dahil sa pagiging botanist ni Professor He, tinanong ni Xiaoyong kung ano ang sa tingin nito sa halimaw. Ang matanda ay sinabing naging halimaw na ito, ngunit nagtataglay pa din daw ito ng katangian ng isang halaman na kanyang pinagmulan. Habang nagpapaliwanag ang matanda tungkol sa napakakomplikadong mga bagay tungkol sa mga halaman, ang matanda ay nagpatuloy sa kanyang pagpapaliwanag, hanggang sa bigla na lang kumilos ang mga galamay ng halimaw na halaman. Si Li Cheng ay napansin ang kakaibang ikinikilos ng nilalang, kaya naman agad niyang binalaan ang ating bida. Si Xiaoyong ay sinabihang tumigil si Li Cheng,
Ayon sa ating bida, hindi na siya susuway ng nilalang na ito, kaya naman hayaan lang daw nila ang balak nitong gawin. Habang patuloy kumikilos ng kakaiba ang nilalang, ito ay bigla namang tinusok sa batok ang ating bida, na kanya namang ikinagulat. Si Li Cheng ay nagtaka na kung ano na ang nangyayari. Ang ating bida ay sinabing tagapagsilbi niya na sa ngayon ang nilalang na ito at biglang tinawag. Ang parte ng katawan ng nilalang ay nagsimulang gumalaw at biglang naglabas ng kakaibang nilalang. Ang tila core ng nilalang ay biglang pumunta sa kamay ni Xiaoyong, at ito ay paunti-unting pumapasok sa sistema ng ating bida. Ang nilalang ay bigla na lang nawala, na ipinagtaka naman ni Li Cheng na kung saan na nga daw ba ito napunta. Si Xiaoyong ay sinabing nasa loob na ito ng kanyang katawan, bigla din siyang naghanda para magpakawala ng atake. Mula sa kanyang kamay ay may lumabas ng mga baging na nagawa namang makasira ng isang puno ng walang hirap. Si Zhang Zi ay namangha sa bagong abilidad ni Xiaoyong at nagsimulang mainggit. Si Xiaoyong ay nakatanggap ng points sa kanyang nagawa na kanya din namang ikinatuwa. Ang eksena ay nalipat sa planta ng bakal kung saan may kumatok sa kwarto ni Tess. Habang nagtataka ang dalaga, ang lalaki naman ay nagdala ng cake para sa kanya upang maging midnight snack. Tinanong ni Tess kung sino ang nagpadala nito, kaya naman sinabi ng lalaki na siya ang nagdala nito para sa kanya, na ikinatuwa naman ng dalaga sa kanyang isipan. Si Tess ay nagsimulang romansahin ang lalaki habang nagpapasalamat sa dinala nitong pagkain. Ang manyakol na lalaki ay agad nag-init at gusto ng kainin ang dalaga, na bigla din naman nitong ikinagulat kung ano ang ginagawa ng lalaki. Ang lalaki ay bigla namang nautal at inakalang gusto daw makipagbembangan ng dalaga. Ayon kay Tess, manipis lang daw ang mga pader sa lugar na ito, kaya naman maaari daw marinig ng ibang tao ang kanilang gagawin. Ang dalaga ay inalok ang lalaki na pumunta sa labas ng base para doon magbembangan. Mula sa labas ng base ang dalawa ay nagsimulang magbembangan at magkainan sa loob ng kotse. Hindi nagtagal ang dalawa ay natapos na din naman sa kanilang ginagawa. Ang lalaki ay tinanong ang pangalan ng dalaga habang ito naman ay napalingon sa kung saan. Ang lalaki ay may napansin sa basurahan, na ipinagtaka naman ni Tess kung anong tinitignan nito. Siya ay lumapit sa basurahan at napansin na jacket ito ng kanyang kasamahan. Bigla na lang din siyang nagulat matapos makita ang laman ng basurahan. Ang lalaki ay lumingon, ngunit bigla na lang din itong nilapitan ni Tess para tapusin na din at literal na kainin. Mula sa ibang parte sa labas ng base, si Kanor ay bigla na lang hinampas na kagagawa ng kanyang mga kasama dahil sa hindi nito pagbabantay ng maayos. Sinakal din siya ni Tomas at tinanong na kung gaano na ito katagal natutulog. Habang patuloy nag-iinit ang ulo ni Tomas, si Erika ay bigla din namang inawat ang kalbong kupal. Sinabi din ng dalaga na mukhang gustong suluhin ni Tess ang mga pagkain sa loob ng base. Ang tatlo ay nagpa siyang magpatrol at sumilip sa base upang malaman na kung ano na nga daw ba talaga ang nangyayari. Sa kanilang paglilibot sila ay nakakita ng mga bangkay sa basurahan na muli namang nagpainis kay Tomas. Si Erika ay sinabing mas maganda at mas sexy siya kay Tess, kaya naman magagawa din daw nitong makabingwit ng mga makakain. Si Tomas ay biglang sinakalang dalaga, at pinaghinalaan na baka gayahin lang daw nito si Tess at soluhin ang mga pagkain. Si Kanor ay pinigilan ang kalbong kupal dahil mawawalan daw sila ng pag-asa para makapasok sa base kung papatayin nito si Erika. Matapos bitawan ng dalaga, muli niya naman itong binalaan na papasok siya sa gusali para isumbong ang dalawang dalaga kung sakaling magpapatuloy ang mga ito sa kanilang pagsolo ng mga pagkain. Ilang sandali pa, si Erika ay nagsimulang pumasok sa base habang sumisigaw at humihingi ng tulong. Matapos siyang pagbuksan, ang mga kalalakihan ay tinanong din naman na kung sino ang dalaga. Si Erika ay sinabing muntikan na siyang mamatay at maswerte lang daw na natakasan ang mga zombie na humahabol sa kanya. Ang mga kalalakihan ay biglang natuwa dahil muli na naman daw may dumating na magandang babae sa kanilang base. Si Tess ay biglang sumigaw sa isang sulok, sinabi niya din na kanibal si Erika dahil isa daw ito sa humabol noon sa kanya para patayin siya. Si Erika ay nagsimulang mataranta, habang ang mga kalalakihan naman ay naghanda para paputukan ang dalaga. Habang nagkakaroon ng mga pagbaril sa paligid, si Erika naman ay mabilis na tumatakbo para makatakas. Dahil sa maraming tama ng bala na kanyang natanggap, siya ay bigla na lang bumagsak. Ang mga kalalakihan ay kumuha na muna ng gasolina para sunugin ang kalaban, ngunit ito ay bigla namang nawala at hindi na nila nakita. Si Erika ay nagawang makatakas habang nanghihina, kaya naman bigla na lang din itong bumagsak. Nakiusap din siya sa kanyang mga kasamahan na huwag siyang papatayin dahil simula ngayon ay handa na daw siyang makinig sa anumang sasabihin ni Tomas. Ang lalaki ay sinabing pareho lamang silang kanibal kaya naman pareho lang din daw sila ng nararamdaman. Si Tomas ay naghanda ng patayin si Erika, ngunit ang dalaga naman ay biglang nagulat sa kanyang nakita dahil si Kanor ay biglang inatake si Tomas at tinanggalan ito ng ulo. Matapos mamatay ni Tomas, si Erika ay nagpasalamat din naman.
Si Canor ay sinabing ibibigay niya ang isang paa at hita sa dalaga na sapat para gumaling ang mga injury nito na kanya na lang namang sinang-ayunan. Iniisip niya din na matalino si Canor dahil kung sakaling pinatay siya ni Tomas ay kaunti lamang daw ang magiging hati nitong karne sa kanyang katawan. Si Mr. Lee ay nagsimulang magtaka dahil matapos mawala ng isa nilang kasamahan ay may isa na namang nawawala. Si Mr. Lee ay napansin na aalis si Shanshan, kaya naman sinabi nitong lalabas na muna siya para maghanap ng clue. Habang naglalakad sa labas ng base ang dalaga, siya ay bigla namang may napansin sa isang sulok. At ito ay walang iba kundi ang basurahan na may bangkay. Ilang sandali pa, ang isang lalaki ay kinumpirma na bangkay ito ng kanilang mga kasamahan. Si Tess ay nagsimulang kabahan para sa kanyang kaligtasan. Si Shanshan ay tumingin kay Tess habang sinasabi na walang sinyales na naglaban ang mga namatay na tauhan. Matapos paghinalaan si Tess, ang mga tao ay nagkaroon naman ng kakaibang tingin sa kanya. Si Shanshan ay nagsimulang sumugod na nagpakaba din naman kay Tess. Si Tess ay nagawang makaiwas sa atake na sapat para makawasak ng isang puno na nagpakaba din naman sa kanya. Si Shanshan ay naghahanda para muling umatake, habang si Tess naman ay patuloy kinabahan matapos mabuking ng kanyang sekreto na hindi siya normal na tao. Ang dalaga ay napasulyap sa isang sulok at agad sinugod ang isang lalaki na malapit sa kanya. Ang lalaki ay ginawa niyang hostage at sinabing huwag silang gagalaw. Si Shanshan ay binalaan din naman si Tess na papatayin niya ito kung sakaling papatayin nito ang lalaki. Si Tess ay tinawanan lang naman si Shanshan dahil sa isa lang naman daw itong dalaga na wala pang gaanong alam para takutin siya. Habang paunti-unting lumalayo ang dalawa sa grupo, si Tess ay nagsimula namang itulak ang lalaki at pinagbabaril ito sa hita. Si Tess ay nagsimulang tumakbo ng mabilis habang si Shanshan naman ay pasimpleng umasinta at nagawang matamaan si Tess mula sa malayo. Matapos tiisin ang sakit ng pagbaril, si Shanshan naman ay naghanda para habulin ang kanibal. Si Mr. Lee ay binalaan ng dalaga na huwag nang sundan ang kalaban. Hindi daw nila alam na baka sakaling may nakaabang pa sa paligid ng mga kalaban na sinang-ayunan na lang naman ni Shanshan. Ang dalaga ay sinabi na simula ngayon ay ikakwarantin na nila ang mga bagong pasok na survivor upang maiwasan muli ang pangyayaring ito. Babalik na din daw ang dalaga sa T-Leaf City upang balaan ang mga tao mula sa nangyari. Nasinang-ayunan na lang naman ni Mr. Lee habang iniisip na maaasahan daw talaga ang dalaga sa matalino nitong pagdedesisyon. Ang eksena ay nalipat sa ibang lugar kung saan ang mga halaman na halimaw sa paligid ay paunti-unting inuubos na kagagawa nila Xiaoyong. Gamit ang dala nilang mga gasolina, sila ay sinunog na din ang mga halimaw upang hindi na muling mabuhay pa. Si Professor He ay hindi din mapaliwanag ang nararamdaman dahil hindi siya makapaniwalang magiging ligtas na sila mula sa mga halimaw. Si Xiaoyong ay muling nadagdagan ang kanyang points matapos madepensahan ng kanyang mga kasama ang mga kalaban na sumugod sa kanilang base. Ilang sandali pa, sila Xiaoyong ay bumalik na sa kanyang base. Habang nagre-report si Oscar sa ating bida, ipinakilala na din naman ni Xiaoyong ang mga bago nilang makakasama na nanggaling sa S-City. Habang win-welcome ang bagong dating, si Xiaoyong ay sinabi din naman na babalik siya sa S-City upang gumawa ng pangatlong base. Mula sa isang sulok ay may dumating, at ito ay walang iba kundi si Shanshan na masayang makita na nakabalik na sila Xiaoyong. Matapos ipaliwanag ni Shanshan ang mga pangyayari sa planta ng bakal at sinabing hindi nila mapagkakatiwalaan ang mga bagong dating. Si Professor He naman ay nagtaka na kung paano na sila. Ang ating bida ay sinabing tapos niya na silang i-background check kaya naman ligtas na daw ang mga ito para pumasok sa kanyang lugar. Si Xiaoyong ay sinabing magandang balita ang report ni Shanshan na kanya namang ipinagtaka na kung paano ito naging magandang balita. Ayon kay Xiaoyong mas marami daw siyang reward na matatanggap kung mas maraming misyon ang darating sa kanya. Habang naghihinalo at pagod si Tess, may bigla namang parating papunta sa kanya na kanya namang ipinagtaka. Habang tinatawanan siya ni Erica dahil sa pagiging palpak nito, si Tess ay sinabi naman na may plano siya at hindi lamang sila nagkakaintindihan kanina. Si Erica ay muling sinisi si Tess dahil muntikan na daw siyang mamatay. Habang sinasabi na kailangan na nilang patayin si Tess at kainin ito, siya ay bigla namang nagsuka ng dugo na kagagawan muli ni Mang Canor. Habang natatakam ang mga kalaban sa evolver nating bida, sila ay nakita din si Chong at gusto din siyang kainin upang makuha ang lakas nito. Dahil sa nangyari si Tess ay bigla din namang nainis. Si Canor ay sinabi din naman na maghintay muna sila at manood kung anuman ang mangyayari. Ang dalawa ay bigla na lang nagulat dahil sila Chong at si Xiaoyong ay nagsimula ng tapusin ang mga kanibal. Ang mga kalaban ay nagulat sa lakas nila Xiaoyong at napatakbo na lamang. Ang isang kalaban ay nag-ala Spider-Man sa isang sulok, sila Tess ay bigla din namang kinabahan matapos pumunta ng isang kanibal sa kanila.
Si Xiaoyong ay naghanda ng isang malaking bakal, at bigla itong ibinato sa kalaban na nagawa naman itong matamaan. Matapos tumagos ng bakal sa pader, si Chong ay nagsimula na din namang kainin ang mga kanibal. Ilang sandali pa si Kanor ay sumilip sa pangyayari, napansin din nilang umalis na sila Xiaoyong kaya naman nagbalak na silang lumabas. Sila Kanor ay napansin na marami pang natirang bangkay, kaya naman sila ay masaya dahil sa dami ng kanilang makakain. Habang patuloy naglalakad sila Xiaoyong, siya ay may napansin naman sa isang sulok, na kanya namang ipinagtaka kung ano ito. Ang ating bida ay naghandang maglabas ng sandata, ngunit ang isang lalaki naman ay biglang lumabas at sinabing umalis na ang ating bida kung ayaw nitong mamatay. Si Xiaoyong ay napansin na mukhang normal na tao ang lalaki, habang ang lalaki naman ay patuloy na kinakabahan. Ang ating bida ay sinabing mag-relax lang ang lalaki, ngunit ito ay bigla namang tumira ng crossbow, na madali lang naman pinigilan ni Xiaoyong. Habang nagugulat ang lalaki sa ginawa ng binata, ang ating bida ay mabilis din namang kumilos papunta sa lalaki. Mabilis niya din kinuha ang sandata ng lalaki at nagsimulang tawagin para lumabas ang iba pang tao sa paligid habang sinasabi na hindi sila mga kanibal. Ang mga tao ay tinanong din naman na kung anong klaseng nilalang nga daw ba sila Xiaoyong. Ilang sandali pa sila ay paalis na mula sa lugar, tinanong din ni Xiaoyong na kung saan nga daw ba sila pupunta. Ang leader ng grupo ay sinabi na lagi silang nakakatanggap ng mensahe sa radyo na mula sa bakal na planta, kaya naman balak daw sana nilang pumunta mula rito. Sinabi din ng lalaki na malamang mga normal na tao lamang ang mga nasa bakal na planta, kaya naman balak daw nilang pumunta sa ibang lugar. Si Xiaoyong ay tinanong na kung saan nga daw ba talaga sila pupunta. Ang lalaki ay sinabing nabalitaan nila mula sa mga kanibal na may isang lugar na kung saan naghahanting ang mga tao ng mga kanibal kaya naman balak daw nilang pumunta mula rito. Sa haba ng kanilang usapan tungkol sa mga kanibal, ang ating bida ay sinabing mga kanibal daw talaga ang mga leader ng planta ng bakal noon, ngunit pinatay niya daw ang mga ito. Ang isang lalaki ay malalaman din naman natin na kapatid ni Li Cheng na tinanong na kung kilala nga daw ba ni Xiaoyong ang kanyang kuya. Si Erika ay nainis matapos muling gawin ni Kanor ang kaparehong diskarte na ginawa nito kanina. Si Erika ay binalaan si Tess dahil sa isang traitor daw si Kanor. Habang walang sinasabi ang dalaga, si Erika ay sinabi naman na si Tess na lang daw ang patayin ni Kanor. Ang dalaga ay sinabi din na mas maganda at mas marami siyang kayang gawin kesa kay Tess. Si Kanor ay bigla na lang pinatay si Erika at sinabing mas type niya si Tess kesa sa kanya. Si Kanor ay muling sinabi na hahatian niya si Tess ng karne na sapat para mapagaling nito ang kanyang pinsala, na sinang-ayunan na lang naman ang dalaga. Matapos malaman ni Li Cheng ang tungkol sa mga kanibal na sumugod sa kanila, si Xiaoyong ay tinanong naman si Li Cheng na kung ano nga daw ba ang nalalaman nito tungkol sa mga kanibal. Matapos makasama ni Li Cheng ang mga kanibal noon, siya ay inilarawan naman ang mga katangian nito sa ating bida. Si Xiaoyong ay napansin na mukhang mga halimaw daw talaga ang mga kanibal. Ang ating bida ay sinabing aalis na muna siya, mag-report na lang din daw ito mula sa radyo kung sakaling may mangyaring hindi maganda, na agad namang naintindihan ni Li Cheng. Makalipas ang 2 buwan, ang eksena ay nalipat sa bagong grupo kung saan nagtataka sila kung saan na nga daw ba sila lilipat, dahil sa kakaibang tunog na kanilang naririnig na palakas ng palakas delikado na daw ang manatili pa dito. Ang leader ng grupo ay sinabing maghanda na sila dahil aalis na sila ngayong araw. Habang naglalakbay ang grupo, sila ay bigla namang nakita ng mga halimaw na halaman mula sa isang sulok. Ang grupo ay nagsimulang tumakbo habang ang isang lalaki naman ay nagawang maabutan ng kalaban. Hindi nagtagal sila ay natrap na ng mga halimaw. Ang isang lalaki ay napansin ang isang pwede nilang daanan na papunta sa kakaibang tunog na palagi nilang naririnig. Ang grupo ay muling tumakbo at umaasa na sana makahanap sila ng tulong. Dahil sa kanilang walang tigil na pagtakbo, sila ay tuluyan ng napagod at hindi na kayang tumakbo. Ang isang lalaki ay may napansin at ito ay ang isang puno na patumba papunta sa kanila. Matapos bumagsak ng isang malaking puno, ang grupo naman ay nagtaka na kung paano nga daw ba nila matatalo ang isang halimaw na may kakayahang makapagpatumba ng punong ito. Hindi nagtagal sila ay napagtanto na grupo lamang ng mga tao ang nagpatumba sa puno. Ang lalaki ay agad lumapit sa grupo matapos niyang makilala si Singkay. Habang nagkakamustahan ang dalawa sa muli nilang pagkikita, ang mga halimaw naman ay muli nilang nakita na palapit sa kanila. Si Singkay ay sinabing huwag silang kabahan dahil mahihinang uri lamang daw ito ng halimaw. Habang inire-report ang tungkol sa mga halimaw, si Liang naman ay nagtaka sa sinasabi ni Singkay. Hindi nagtagal ang grupo na tinawag ni Singkay ay tuluyan ng dumating, na ikinagulat naman nila Liang. Habang sinusunog ng grupo ang grupo ng mga halimaw, sila Li Cheng naman ay napagtantong hindi na nila kailangan pang tumulong para lumaban. Si Liang ay nagtaka na kung paano sila nagkaroon ng malakas na puwersa. Kaya naman sinabi ni Singkay na dahil ito sa kagagawa ni Xiaoyong.
Si Liang ay napansin ang dalawang halimaw sa isang sulok, ngunit sinabi naman ni Singkay na kasamahan nila ang mga ito. Inalok niya din sila Liang sa kanilang grupo dahil nagkukulang daw sila sa mga tauhan. Matapos nilang pumunta sa ibang lugar, si Liang ay namangha dahil sa nakapag-umpisa na daw pala silang makapagtanim mula rito. Matapos ibigay ang core ng halaman, si Liang ay nandiri at itinapon ang bagay. Habang ipinapaliwanag ni Singkay ang mga pangyayari, ang eksena naman ay nalipat sa ibang lugar kung saan naglalakad sila Xiaoyong. Si Chong ay may naramdaman na sumusunod sa kanila na sinang-ayunan naman ng ating bida. Tinanong ni Chong na kung ano ang kanilang gagawin, kaya naman sinabi ng ating bida na lalabanan nila ito para kainin ni Chong. Si Tess ay nakita ang grupo ni Xiaoyong at naghanda para sumugod. Si Kanor ay pinigilan ang dalaga sa balak nitong gawin na kanya namang ipinagtaka. Si Kanor ay sinabing nahuli na sila para sumugod dahil may ibang grupo na daw ang nauna sa kanila. Ang malaking grupo ng mga kanibal ay sumulpot sa harapan nila Xiaoyong, habang ang isang babae ay natuwa din naman matapos nitong makakita daw ng masarap na karne na ngayon niya lang matitikman. Ang ating bida ay natuwa at sinabing kakilala niya si Li Cheng na ikinatuwa naman ng binata. Si Xiaoyong ay sinabi din na kasalukuyang nasa farmland si Li Cheng at tinutulungan siya para palawakin ito. Ang binata ay namangha sa ating bida at sinabing sa planta na lang sila pumunta. Ang leader ng grupo ay hindi naniwala agad kay Xiaoyong at hinihinalang gusto lang silang lokohin nito para ipakain sa mga kanibal. Si Xiaoyong ay sinabi din naman na kung gusto niya silang patayin ay hindi niya na kailangan pang magsinungaling. Mula sa kawalan ay may putok ng baril ang nangyari na madali lang din namang naiwasan ng ating bida. Ang isang lalaki ay agad din namang humingi ng pasensya at sinabing hindi niya sinasadya na makalabit ang gatilyo ng baril. Dahil sa putok ng baril ang mga kanibal ay nagsimulang mag-ingay papunta sa kanila. Ang grupo ay nagsimulang magtago sa loob ng isang gusali, habang sila Xiaoyong naman ay nanatili sa labas na ipinagtaka naman ng lalaki at sinabing hindi nila kakayanin ang grupo ng mga kanibal. Habang pinipilit ni Ronnie ang ating bida na magtago, siya ay wala nang nagawa dahil sa kulit nila Xiaoyong na manatili sa labas. Ang grupo ay nagsimulang maghanap ng matataguan hanggang sa makarating na lang sila sa isang lugar at nagtipon mula rito. Umasa din si Ronnie na sana hindi sila ipagsabi ng ating bida sa mga parating na kanibal. Hindi nagtagal ang grupo ng kanibal ay tuluyan ng dumating at agad pinalibutan sila Xiaoyong. Ang grupo ay nagtaka na kung bakit iisa lang ang taong nandito. Napansin din nila na isang evolver ang ating bida, kaya naman umaasa silang lalakas sila matapos nilang makain si Xiaoyong. Si Ronnie ay napansin na may 10 kanibal ang nagtipon sa labas at malamang may iba pang parating. Sinabi niya din na katapusan na ng ating bida at sinabi na siguradong walang matitira ni isang buto sa katawan nito. Ang isang kalaban ay agad nang sumugod upang makaunang kagat daw kay Xiaoyong, ngunit ito ay madali lang naman na pinatay ng ating bida. Matapos ang mabilis na pagpatay ni Xiaoyong sa isang kalaban, ang mga kanibal naman ay nagsimulang kabahan. Si Xiaoyong ay sinabing ayaw niyang magsayang ng oras kaya naman sumugod na daw silang lahat ng sabay-sabay upang mabilis niya silang mapatay. Ang mga kanibal ay mabilis din namang sumugod at nainis sa pamamaliit ni Xiaoyong. Ang ating bida ay inutusan si Chong para lumaban upang matunawan daw ito ng kinain at makakain ng marami. Si Xiaoyong ay nagsimulang bumuelo at biglang tumalon ng napakataas. Si Ronnie ay napanganga na lamang dahil sa hindi na daw pangtao ang ginagawa ni Xiaoyong. Nagtaka din siya na kung isa nga daw bang halimaw ang ating bida. Dahil sa ipinakitang abilidad ni Xiaoyong sa pagtalon, ang grupo ng mga kanibal ay napagtantong hindi nila matatalo ang ating bida. Matapos nilang tumakbo ng dahil sa takot, ang isa naman sa kanila ay biglang sumabog ang ulo na kagagawa ni Xiaoyong gamit ang kanyang sniper. Sinabi din ng ating bida na bubuhayin niya ang mga kalaban kung sakaling matalo nila ang kasamahan niyang zombie na ipinag-alala naman ni Chong. Ilang sandali pa ang mga kalaban naman ay mabilis na ding sumugod kay Chong. Si Chong ay madali lang pinapatay at tinatalo ang mga kalaban, kaya naman muli na lang din tumakbo ang mga kanibal upang makatakas. Ang mga ito ay pinagbabaril ni Xiaoyong, habang sila Ronnie naman ay namangha matapos ubusin nila Xiaoyong ang grupo ng mga kanibal. Ang ating bida ay sinabing pwede na silang lumabas, kaya naman agad na din silang lumabas mula sa gusali. Si Ronnie ay nagsimula na ding maniwala sa ating bida at sinabing balak na nilang pumunta sa planta ng bakal. Tinanong niya din na kung tatanggapin nga daw ba sila ni Xiaoyong, na sinang-ayunan naman ni Xiaoyong ngunit kailangan niya na daw munang pumunta sa lugar na sinabi kanina ni Ronnie na kanya namang ipinagtaka. Ayon sa ating bida balak niyang puntahan ang lugar upang malaman na kung deserve nga daw ba ng mga ito na mabuhay pa. Ang eksena ay nalipat sa ibang lugar kung saan ang grupo ng mga kanibal ay nag-umpisang sumugod, napansin din ng isang tauhan na may 7 mga kanibal sa paligid. Ang isang lalaki na si Feng ay nag-umpisang kumilos, habang ang anak naman nitong dalaga ay nag-alala dahil sa dami ng kakalabanin nito.
Matapos sabihin na huwag nilang hayaang makapasok ang kanibal, si Feng ay bigla na lang din namang tumalon papunta sa mga kalaban. Ang mga kanibal ay natuwa at sinabing sumugod na sila, habang si Feng naman ay nag-umpisang may mangyaring kakaiba sa kanyang katawan. Siya ay bigla na lang naging halimaw na ikinagulat namang makita ng mga kalaban. Ang mga kanibal ay hindi nagpatinag at sumugod pa din para tapusin si Feng. Habang nasa ere para umatake, ang mga kanibal ay bigla namang nahiwa sa maraming piraso. Matapos ang nangyaring laban sa pagitan ng dalawang grupo, hindi naman nagtagal nang maubos na ni Feng ang mga kalaban. Ang kanyang mga kasamahan ay nag-alinlangan na tulungan si Feng dahil sa hirap daw ito na kontrolin ang kanyang sarili at baka madamay pa sila kung sakaling lalapit sila. Ang ibang tauhan ay handang tulungan si Feng at itaya ang kanilang kaligtasan na ikinatuwa naman ni Bianca. Ang isang lalaki ay wala nang nagawa kundi ang sumang-ayon na lang din sa nakakarami. Ilang sandali pa sila ay papunta na para tulungan si Feng. Si Feng ay napasigaw at sinabing lumayo sila sa kanya. Ang kanyang mga kasamahan ay sinabi din naman na hindi nila pwedeng hayaan na mamatay na lang si Feng. Ang mga bangkay ng mga kanibal ay inilalapit nila kay Feng upang makain ito at magkaroon ng lakas. Habang kinakain ng halimaw sa katawan ni Feng ang mga bangkay, ang isang lalaki naman ay nag-umpisang mandiri sa nakikita. Ang katawang halimaw ni Feng ay nag-umpisang lumaki at tila mawawala na naman sa kontrol, habang mula sa isang sulok naman ay biglang dumating ang iba pang kanibal. Napansin din nilang nanghihina na ang halimaw na kanilang kalaban, kaya naman oras na daw para sumugod na sila. Habang naglalaway ang isang kanibal, ang mga tao naman ay nagawa na ding mapansin ang parating na mga kalaban. Ang grupo ay nagsimulang maghanda para lumaban at protektahan si Feng. Habang nasa biyahe ang ating bida kasama ang mga tao na kanyang nasagip, sila ay bigla namang nakarinig ng putok ng baril mula sa hindi kalayuan. Na ikinatuwa naman ni Xiaoyong dahil mukhang malapit na daw sila makarating sa base ng grupo ng mga tao. Habang pinapatay ng mga kanibal ang mga tao sa paligid, ang dalaga naman ay patuloy nagpaputok ng kanyang baril. Ang isang kanibal ay biglang lumitaw sa isang sulok, na nagawa din naman na madisarmahan ang dalaga. Siya ay naghanda pa kainin na ang dalaga, ngunit ito ay bigla namang sinuntok at nagawang mapatay ng halimaw na si Feng. Si Bianca ay nadaplisan sa ginawang atake, habang ang ibang kanibal naman ay napansin na nagagawa pang makalaban ng halimaw. Ang mga kanibal ay nag-umpisang labanan si Feng na ipinag-alala naman ng kanyang anak na dalaga. Siya ay patuloy binugbog ng mga kalaban hanggang sa may bigla na lang sumulpot na malaking bato mula sa itaas na bigla din namang bumagsak sa kanila. Ang dalawang grupo ay nagtaka sa kung ano ang nangyayari hanggang sa magpakita na lang ang ating bida sa kalagitnaan ng laban. Matapos ang maikling katahimikan, ang grupo ng mga tao ay nagtaka din naman na kung mga kanibal na naman nga daw ba ang dumating. Habang sinasabihan na isang halimaw si Chong, si Xiaoyong naman ay nagpipigil na lang ng tawa. Ang mga kanibal ay nag-umpisang kabahan matapos nilang mapagtanto na isang pure evolver ang ating bida. Si Xiaoyong ay inutusan si Chong para lumaban, kaya naman mabilis na din itong sumugod mula sa mga kalaban. Ang mga kanibal ay walang takot din na sumugod dahil sa inaakala nilang madali lang nilang matatalo ang zombie. Si Chong ay madali lang na tinalo ang isang kalaban, kaya naman napagtanto ng isang grupo na mas malakas pa ito kay Feng. Ang grupo ni Ronnie ay sinabing huwag silang mag-alala dahil malalakas daw sila Xiaoyong at kayang talunin ang mga kalaban. Ang mga kanibal ay nag-umpisang magtaka kung bakit napakalakas ng zombie na si Chong. Ang grupo ay kumpiyansang matatalo nila si Chong kung sabay-sabay lang daw sila nasusugod. Ang grupo ay hindi kumikilos, nagtalo din sila dahil ayaw nilang mauna na sumugod kay Chong. Ang dalawang kanibal ay kumilos ng mabilis at direktang sumugod kay Xiaoyong. Ang ating bida ay naghanda sa parating na kalaban at bigla na lang itong inatake. Hinati niya din ang kalaban na parang papel na ikinagulat naman ng isang kalaban. Ang mga kanibal ay muli na namang tumakbo matapos nilang mapagtanto na hindi sila mananalo sa laban. Gamit ang kakayahan ni Xiaoyong, siya ay nagawang mapatay ang mga tumatakas na mga kalaban. Matapos mapatay nila Xiaoyong ang mga kalaban sa paligid, ang grupo naman nila Bianca ay kinabahan. Si Ronnie ay muling siniguro sa grupo na hindi kalaban ang grupo ni Xiaoyong. Habang gumagalaw ang parte ng halimaw sa katawan ni Feng, ito ay bigla namang inatake si Xiaoyong na kanya namang ikinagulat. Nagtaka din siya na kung ano nga daw ba ang umatake sa kanya. Ang ating bida ay nag-umpisang umatake at puluputan si Feng. Si Xiaoyong ay nandiri sa itsura ng halimaw at nag-umpisang ihampas ito sa konkreto. Si Bianca ay pinigilan si Xiaoyong na huwag saktan ang kanyang tatay, kaya naman bigla na lang napahinto si Xiaoyong sa balak nitong gawin. Habang nakikiusap ang dalaga na pakawalan na ang kanyang tatay, ang ating bida ay sinuguro na kung tama nga daw ba ang kanyang narinig, na sinang-ayunan naman ni Bianca at sinabing kasalukuyan lang daw na wala sa kontrol sa sarili si Feng. Si Xiaoyong ay tumigil na din naman matapos malaman na may tsansa pa daw palang maging tao ang halimaw na ito.
Habang ipinapakain ang mga kanibal kay Feng, sila Xiaoyong naman ay nag-umpisang mandiri sa nangyayari. Si Clyde ay nag-umpisang alukin sila Xiaoyong sa loob ng base at sinabing hayaan na muna nila si Feng na kumain. Mula sa loob ng base, ang grupo ay nagsimulang lumuhod sa harap nila Xiaoyong at nagpasalamat dahil sa ginawa nitong tulong para sa kanila. Si Xiaoyong ay tinanong na kung gaano na sila katagal dito, nagtaka din siya sa kung ano nga daw ba ang kalagayan ni Feng. Ayon sa dalaga, infected daw ang kanyang tatay ng mimic flesh infection, na ipinagtaka naman ni Xiaoyong na kung ano ito. Si Bianca ay ipinaliwanag ang tungkol sa buhay na organismo na may kakayahan para kopyahin ang anumang tissue sa katawan. Matapos nilang pag-aralan ng mabuti ang tungkol sa organismo, sila ay sinubukan din naman ito sa taong may sakit na malapit ng mamatay. Ang grupo ay nagtagumpay at nagawang magamot ang isang tao na may cancer, kaya naman binansagan nilang God Cell ang organismong ito. Kasabay ng paglitaw ng mga zombie sa mundo, ang inakalang cell na pag-asa ng mundo ay nag-umpisang pumalpak. Si Xiaoyong ay sinabi na mukhang nawala sa kontrol ang organismo na kanilang nilikha, na sinang-ayunan naman ng dalaga. Ayon kay Bianca, nag-umpisang kainin ng organismo ang katawan ng tao hanggang sa makontrol na nila ito. Dahil sa hindi kaya ng mga organismo na mabuhay ng sila lamang, ang mga ito ay sinusubukang maghunting ng mga makakain hanggang sa makakaya nila hanggang sa mawalan na lang sila ng kakayahan para kumilos. Dahil sa ginawa nilang pagsasama-sama sa isang lugar, ang mga ito ay nakagawa ng sea of flesh na kumikilos para maghanap ng nutrients sa paligid. Mula sa isang sulok si Feng ay nagsalita at sinabing magiging isang halimaw na din daw si Xiaoyong na kanya namang ipinagtaka. Si Feng ay napansin ang pinsala ni Xiaoyong at sinabi na mukhang galing ito sa kanyang atake, na sinang-ayunan naman ni Xiaoyong. Si Feng ay muling sinabi na bilang na ang mga araw ng ating bida at magiging halimaw na rin daw tulad niya. Si Xiaoyong ay sinabi naman na huwag mag-alala si Feng dahil namatay na daw ang organismo sa kanyang katawan, na ipinagtaka naman ni Feng na kung paano ito nangyari. Ayon sa ating bida, hindi siya isang normal na tao lamang at ang kanyang immune system ay masyadong malakas para maapektuhan siya ng mga impeksyon. Si Xiaoyong ay nag-umpisang maglabas ng mga halaman sa kanyang katawan at ipinakitang mas malakas ang organismo na kanyang alaga sa loob ng kanyang katawan na ikinamangha naman ng mga tao sa paligid na makita. Si Xiaoyong ay humingi ng organismo mula kay Feng at sinabing susubukan niya itong pamuhin. Matapos maglabas ng organismo si Feng, agad niya naman itong ibinigay sa ating bida. Habang nasa kamay niya ang bagay, si Feng ay nagtaka din naman na kung ano na ang nangyayari. Si Xiaoyong ay napansin na hindi daw talaga kayang kontrolin ang bagay na ito, kaya naman wala na siyang magagawa kundi ang patayin ito kaagad. Tinanong niya din si Feng na kung paano nga daw ba nito nakokontrol ang halimaw sa kanyang katawan. Ayon kay Feng, hindi na daw siya isang tao, dahil dumadaloy na daw sa kanyang buong katawan ang organismo. Nagtaka din si Xiaoyong na kung bakit may humanity pa nga rin daw ba si Feng. Ayon kay Feng, hindi pa daw nasasakop ng organismo ang kanyang utak, kaya naman nagagawa niya din daw makontrol ang kanyang katawan kahit papaano. Si Feng ay nakiusap na protektahan ni Xiaoyong ang kanyang mga kasama, kapalit nito ay pwede siyang utusan ni Xiaoyong hanggang sa hindi niya na makontrol ang kanyang sarili. Habang umiiyak ang kanyang anak sa isang sulok, si Xiaoyong naman ay muling nagkaroon ng bagong misyon para maghanap ng mga panibagong disaster.